Pag-usapan natin ang matinding batikos na nilabas ng mga taong bayan itong araw na ito, 39th anniversary ng People Power Revolution. Nako, dineclare pa naman na special working holiday. Nakakalito o nakakainis. Holiday, working naman. So, ang daming nagreklamo at ang bagong salta na Palace Press Officer, back to work na naman, kawawa siyang nagpapaliwanag. Ito, post ng Philippine Star. This is the 39th anniversary of the EDSA People Power Revolution. Palace Press Officer Claire Castro denied that President Marcos Jr.'s administration had an attempt to erase the importance of the occasion following its declaration as a special working holiday. Holiday nga tapos working pa? Eh, sino bang hindi magagalit? Ito yung paliwanag. When we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event. It will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. Yan ang kanyang paliwanag. Ang hirap depensahan yung ganyan, no? Special working day. Wag na lang sabi, special working holiday. Wag mo nang sabihin special. It's a regular working day. Ganun na lang. Parang nakakaano naman yung special working holiday. Okay, according to Castro, since the president took office, he has not ordered to stop any activity regarding this and instead invited the public to commemorate EDSA Day. Eh, paano sila mag-commemorate ng EDSA? May trabaho? It's a part of your sword. At the same time, let's observe how can we erase history is history. This president can afford to be erased from our history. Ano bang ibig sabihin ito? Magulo. So, ayan, ang post tuloy is ganito, Malacanang answers. Bakit hindi non-working holiday ang EDSA anniversary? Diyan sila ngayon binabatikos. 6,500 people who reacted. 5,100 ang tumatawa. Ibig sabihin, hindi naniniwala sa paliwanag ng Malacanang. Palpak na naman ang pronouncement na ito is special working holiday. Gusto na nilang i-resin ang memory ng EDSA. So yun, tinatawanan lang ng mga tao. Laugh emoji, gumana naman. Okay, mga comments. Ready Pascual, sabi niya. Gusto ni BBM na malimutan ang taong bayan ang pagpapatalsik sa kanila. Ganun ba yun? Errol Bagabaldo. Pahapyaw sir, special working holiday. May pa-special pa pero nire-require mag-work ang mga tao. Sa tagal ng ginugunita yan sa Pilipinas, kay BBM lang nangyari yan. Correct. Nagtinuloy-tuloy na lang. Tama. Kabahan ka na, ma'am, mukhang maulit ngayon, henerasyon. Baka, takot daw sila, baka maulit-ulit ang pagpapatalsik. Kaya ayaw na nilang gunitain. Rose Caures. Nang magkaroon ba ng EDSA? Hindi na yan. Okay. Sherot Sojin. Bukod tanging presidente na hindi nag-declare ng non-working holiday ang February 25. Saklap.
Ang misis ko, akala niya, holiday ngayon. Sabi ko, hindi. It's a working holiday. So, may opisina. Kaya nga nagkaroon ng oral arguments sa Supreme Court tungkol sa PhilHealth issue. Trabaho. So, yan ngayon ang tatak Marcos Jr., the only president after EDSA na ginawang working day o working holiday ang EDSA. Jello Sayer, kinakabahan kasi sila na baka pagdeklarar nila ng holiday, maging mitya yan sa pagtitipon-tipon ng mga tao at mauwi sila sa panibagong EDSA revolusyon. Last nyo na yan, baka akala nyo tatagos yung mga senador ninyo. So, tingnan mo, both mga DDS o Pro Duterte, binabatikos nila ang Marcos admin sa ginawang ito. Yung mga kakamping, lalo na, naghihinanakit ang mga kakamping. AP Chairman, kahit ano pang explanation, halatado na po sa paper bills na lang para di obvious lahat binago. Nawala na nga yung mag-asawang Cory sa 500 pesos. Tiyak, bago mag-end terms, gagawa din ng memorabilia yan, ang mga yan. May Philippine paper bill na Marcos Jr. ang ilalagay na muka. Hintayin natin. John Tugano, if not, why declare another declaration? Arlene Flores, no such thing as holiday when declaration is still working day. Hirap depensahan kasi. Talagang, wala na. I don't know anong klaseng pag-iisip yan. Yung Duterte administration, lahat, it's a holiday. Bakit hindi na lang itinuloy-tuloy? Yun nga, there is something. Gusto na nilang makalimutan ng taong bayan ang nangyari sa EDSA. Yun ang lumalabas na hinanakit ng karamihan. Pag-usapan natin itong post ni E.B. Hugalbot. 7 hours ago na post ito. Sabi niya, ako lang ba o talagang magkahawig sina Clara at Francisca dahil magkapamilya sila? Clara si Attorney Claire Castro, Francisca si Franz Castro. Iniba lang niya yung pangalan. I mean, you look at them and they could really be mistaken for sisters. Ate ni Clara si Francisca, sa totoo lang, promise. Yun, may picture, yung nilagay ko sa caption. Yun na yun, ginawa ni E.B. Hugalbot. Tingnan yung maigi sa thumbnail natin. May pagkakahawig ang mukha. So, people who reacted. 2,300, 1,900 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan. Tinatawanan ang pagiging magkahawig sa mukha. Okay, basa tayo sa mga comments. Okay, Joey Di Pibre. Yung tipong dahil paboritong anak si Claire, siya yung nakakabili ng Kojic soap. Isa ring sarcastic remarks to kay Joey. Neo Arsenal. Magkapatid sa nanay, magkaiba ang tatay. Si Francisca, dating NP ang tatay, napatay sa enkwentro. Si Clara naman, dating judge ang tatay. Jason Estrada Riodique. Magkahawig nga. The only difference is, one is a law year. Law na L-O-W. And the other, a convicted criminal. Emzar Mantolino. May sumpa siguro sa mga Castro.
Then ito, hindi mabasa yung pangalan niya. Pati utak nila magkahawig din. Fernando Guerrero. Grabe. Walang kwenta na PCO Yusek Claire Castro. Rem Faraon Reyes. Bird of the same feather. Benjamin Mujal San. Sabi, pati otak parihong baliktad. Arlene Macarobo. Same din, Bonakid. The way they talk, walang laman. Anyway, Franz Castro, talagang one of a kind. Sabi niya, yung, di ba, kumakandita tong senadora. Mayroon, napanood akong video niya na kung palarin kami sa Senado, balang araw, babaguhin namin ang mukha ng Senado. Sabi niya. Grabe. Anong ibig sabihin, babaguhin ang mukha? Yun siguro, dahil nawala na yung dati, babaguhin ang mukha ng Senado. Ilang beses na sila, yung Makabayan Black, ilang beses na silang nag-try na magkandidatong senador. Yan, sina Teddy Casino, sina Nery Colmenares. Kaya lang, wala, hindi pinalad. I don't know, itong si Franz Castro kung papalarin na maging senador, bahala na ang taong bayan. Ang binabantayan ko dito sa party list, may 3 party list na mga Kabayan Black, ACT, Teachers, Kabataan Party List, Gabriela. Tinitagnan ko sa survey, kasi may survey, hindi pumapasok. Wala sila sa top 10, top 15. Actually, noong 2022, hindi sila nakakuha ng required niya 2% of the total number of votes cast. Supposed to be, wala na silang seat. Kaya lang, dahil may computation ng Supreme Court, so, ayun, kahit wala silang 2% sa total number of votes cast, nakapasok pa rin yung 3. So, hopefully, ngayong election na ito, mabawasan na naman. Kasi, wala alam naman natin lahat yung connection nila sa leftist movement na sila lang din. Okay, so yan po ang ating Franz Castro, ang tigpahirap sa mga Duterte. Ito namang Claire Castro, sige na lang daw, pabayaan lang natin ang Claire Castro dahil sabi nga ni Optic Politics is a disaster in the making. Talagang palaban. Siguro, sinadya ng palasyo na nag-change course sila kasi dati mabait ang Pangulo, yun na yung kanyang tatak, brand niya, mabait. In contrast kay PRRD, matapang, iron hand versus pusong mamon. So ito, kinuha nila si Attorney Claire Castro na actually siya na rin ang salita Palace Press Officer. Salita, paliwanag. Ngayong araw na ito, kawawa siya sa pagpapaliwanag. Dahil sa I don't know anong klaseng desisyon. February 25, for the last 39 years ba yan na considered holiday, walang trabaho, ito lang administrasyon na ito ang ginawang special working holiday. Kawawa na naman ang Claire Castro. Paliwanag ng paliwanag.